Mga kasambahay, kanina po ay tinalakay natin ang ilang kaalaman tungkol sa schizophrenia. Pero ngayon po ang ating tanong, ano ba ang mga posibleng dahilan ng kondisyong ito? Paano ito nakakaapekto sa pamilya at lipunan? At higit po sa lahat, may pag-asa ba ang mga pasyente na mabuhay ng normal at productive? Upang bigyan po tayo ng mas malinaw na paliwanag, kasama natin ngayong umaga ang isang psychiatrist mula sa Makati Medical Center. Welcome to Doctors on TV, Dr. Ana Marie Lantano. Hi, Doc, and welcome to our program. Hello, magandang umaga din, Dr. Sarah, at sa mga kasangbahay natin. Ayan, thank you, Dr. Atis. Mabibigyan natin ng linaw ang ating mga kasambahay tungkol sa lahat ng mga katanungan nila tungkol sa schizophrenia at marami po tayong matutulungan, Doktora. Okay, Doktora, ano po ba yung condition na tinatawag na schizophrenia at bakit ito tinuturing na isa sa pinakaseryoso pong mental health condition? Okay, yung schizophrenia, isa siyang kondisyon kung saan yung isang tao nawawala ang kanyang contact sa realidad ng bagay. Halimbawa, may mga tao na may naririnig na mga boses na pwedeng nagkukwento sa kanila o kinakausap sila na sa katotohanan wala naman doon. Tapos yung iba naman, pakiramdam nila, may gagawa ng masama sa kanila, minsan nagre-react sila. So, sa katotohanan, wala namang nakakaramdam ng ganun sa paligid niya. So basically, ito ba yung tinatawag nating mga hallucinations? Yes. Which can either be parang visual, yung nakikita, o kaya naririnig. Mm-mm. Okay. And Doktora, ito rin ba yung mga kalimitan, di ba may mga nakikita tayo sa mga news, okay, na nalalathala, o kaya sa mga social media, kaya naman sinaktan kasi meron daw nagsasabi sa kanya na baka sasaktan siya kaya inunahan na. May mga ganito? Oo. May mga ganon. Pwedeng sinasabi ng boses na, oh, may mananakit sa'yo. Kaya, yung tao, syempre matatakot, di ba? May nagsasabi sa kanyang mananakit sa kanya. So, inuunahan na. Okay, kasi syempre may mga nakita din tayong mga kaso ng mga krimen na ito pala ang, yun ang sinasabi nila na, hindi kasi akala ko ako'y, sasaktan kaya inunahan ko. Mm-mm. So basically, nakakalungkot, Doktora, kasi basically ang kailangan namang ganito ay yung magamot, maintindi sila na kailangan nila talaga ng help. Yes. Okay, pero may tinatawag din na split personality disorder, di ba, Doktora? How different is schizophrenia from the aforementioned health condition, mental health condition? Okay. Yung schizophrenia, iba siya sa tinatawag noon na split personality. Ngayon, yung sinasabing split personality, iba na yung pangalan niya, dissociative identity disorder. Sa schizophrenia, buo yung pagkatao niya nung pasyente na yon, na in comparison dun sa dissociative identity, pwedeng itong taong to may hiwa-hiwalay na pagkatao. Oo. Pwedeng 5, 3, madami Ay, na talaga? personalities sa isang tao. For example, Doktora, yung magkakaibang personality. Parang medyo, kasi nakita ko parang itong topic natin ngayon, so basically, how do I say that? Very complicated. So pwedeng ganito pala yung condition pero nag-overlap naman sa kabilang sakit. Ganun ba ang schizophrenia at saka yung sinabi yung dissociative, how do you call the condition, Doktora? Dissociative identity disorder. Identity disorder. Paano ito na parang kunyari magkakaroon ako ng iba't ibang magkakahiwalay na identities? Yes. Pag schizophrenia, isang buong identity. Halimbawa, maski may delusion siya o yung kakaibang paniniwala, isa pa rin siya. Halimbawa, itong taong to, iniisip niyang siya si God, iyon lang yung personality niya. In comparison to dissociative identity disorder, pwedeng may personality A. Si personality A, isang batang palalaro, masaya. Personality B, isa namang taong galit na pwedeng mang-attack. Personality C, pwedeng siya yung nagko-command ng lahat ng ibang personality. So, pwede rin sila nag-roleplay kasi, di ba, may mga naririnig tayo sasabihin, akala niya siya si Superman. So, kaya niya with superpowers. And then, biglang kasama doon, akala niya kaya niya lahat, tumalon, kaya naging cause of death. So, pwedeng ganun din, dun sa dissociative? No. It's a different Kasi one. sa dissociative identity, hindi siya yung tinatawag nating bizarre.
Bizarre na naman delusions. 'Di ba? Kunwari may superpower siya si Superman, medyo bizarre na 'yon. Kasi wala namang ganun sa reality. Pag dissociative identity disorder, hindi siya bizarre. In touch siya sa reality, kaya lang yung personality hiwa-hiwalay. I see. Oo, na in response to, usually sa trauma. Kaya nagkakahati-hati.